mga stones, ganyan. Oo. For example, may nagbarang bato dun sa isang kidney, posibleng isa lang yung masira doon. Kasi isa lang naman party yung bara. So, yung kidney doon, yun yung masisira. So, ibig sabihin, kapag nabarahan ng bato, yung bato mo, pwedeng bumaksak yung bato na yon, yung kidneys Opo, mo? pwede po Oo. yun. So, swerte lang yung iba, kahit ganun, nagpo-function pa yung isa. Ayun, pwede rin namang, ayun po, kaya pwedeng isa lang. Ayun, pwedeng isa lang yung masira. Pero for example, ang reason naman sa pagkasira niya is halimbawa diabetes. So, sabay yun. Ganun. Hindi isa lang Hindi masisira po isa kapag lang. diabetes, Opo. Oo. Opo. Okay. Ano bang nangyayari? Paano nasisira ang bato kapag may diabetes Opo. ka? So, ang diabetes po kasi, so mataas yung sugar niya. Pag may certain level ng sugar na hindi na siya kayang i-filter ng katawan. So, mangyari, tatapon yun sa ihi natin. So, mag-hyperfiltration yung kidney. Parang magiging sobrang active niya at some point. And then, itatapon niya. So, pag sobra, masama po yun sa bato natin. So, eventually, masisira siya. Ayun yung posibleng nangyayari. Ayun. Oo, so pero pwede naman natin palang alagaan yung ating mga kidneys. Ano ang mga pamamaraan, Dok, para maalagaan? So, meron tayong 8 golden rules para sa pangalaga ng ating bato. So, first po, uminom ng sapat na water, ng tubig. Ano siya, yung sabihin natin, uminom kayo ng maraming tubig. So, yung usual advice is 8 to 10 glasses of water, ganyan. So, totoo pala yun, Yes yung po. 8 to 10? Opo, totoo po siya. Pero ang ano namin, it depends kasi Kasi for example, lagi kang pinagpapawisan, nag-LBM ka. So, yung water intake mo, dapat higher. Kasi, syempre may losses ka na kasama. So, ayun po, it depends din. For example, usually, pag lagi kang uhaw, baka lagi kang pinagpapawisan, nilalagnat, ayun. So, mayroon siyang tinatawag na insensible losses or may iba pang rason kung bakit nawawala yung tubig. Sana mas marami yung water intake. Ayun po yung isa sa golden rules. Ayun po. Next po is exercise. So, kasama siya na dapat mag-exercise, healthy living pa rin. Kasi yung kidneys natin, may mga vessels doon, pwede may magbara, ganun, pwede kang mag-high blood, ayun. So, exercise pa rin, at least sana 150 minutes per week or 30 minutes 5 times. Po, mga 150 minutes po yun per week sana. Yun talaga, siya parang 150 minutes per week pala. Para siyang magkakapatid, yung diabetes, yung high blood, parang halos sila ng magkakaparehas naman sila ng dapat kang gawin sana. So, 30 minutes once a day pwede? Opo, pwede naman 30 minutes once a day, 5 beses sa isang linggo, Yes po. na tigto 30 minutes. So, yung exercise na yun, ano dapat? Kailangan ba yung talagang pinagpapawisan ka? Sana po moderate to high intensity exercise yun para makaburn talaga tayo ng calories, ganun siya. Okay. Ayun. Pero hindi naman yung tipong talagang halos dumugo ka na. Ay, hindi naman po. Okay lang yun. exercise. Doon tayo sa makatotohanang exercise at achievable para sa mga tao. Opo. Okay. So, aside from water, exercise, ano pa dapat? Sugar. Dapat po, Zero. kinokontrol yung sugar. Hindi naman zero. Sana po, hindi tayo, kasi po, ang isa sa major cause kung bakit nasisira ang bato natin is diabetes. Yes. Ang problem with diabetes, hindi siya sa usual, hindi naman siya nare-recognize agad. Yeah. Kasi hindi naman na lahat ng tao nagpapacheck ng sugar level. Every year. Opo, hindi. ang mangyari sa kanila, darating sa ospital, full-blown na ang tataas ng sugar. Kasi po, yung diabetes, magkakasintomas ka lang naman pag matataas na yung sugars mo. Ang problem with diabetes, siya, traidor. Kasi, pag wala ka nga nararamdaman sa una So, pag malala na, saka ka may mararamdaman. Pag pumataas masyadong sugars, pwede po talaga maapektuhan ang ating bato. Ayun po. So, sana po control yung sugar natin. Sana hindi tayo maging diabetic. Tapos, Ayun. pag biglang lumabas yan, ayan na. Talaga bang lahat na diabetic nagkaka-kidney disease? Hindi naman po lahat. Lalo na kung control yung sugar. Kahit na sugar diabetic ka levels na. mo. Opo. Ang important dun is control. Yung diabetes kasi talaga, siya,
hindi lang siya sa kidney pwede kang Mm-mm. ma-stroke, heart attack, Yes. lahat yun, magkakapatid siya, magkakasama. Mhm. So, kailangan mo siyang aalagaan yung sugar mo po. Okay. So, sugar, Opo. kontrolin. Pagkatapos ano pa ang kukontrolin, Dok? Pati ba ang salt? Yes po, kasama po yung salt. Mhm. Pag mo may diabetes, pag po may sakit na sa bato, hindi na namin masyadong ina-advise na mag-take din ng salt. Mm-mm. Lalo na po kung mataas yung blood pressure. Yun, isa yun sa natin. Mm-mm. Isa yun sa 8 golden rules natin. Kailangan control ng ating blood pressure. Sana less than 130. Actually, meron siyang grading per age. Mm-mm. Pero yung basic na patatandaan natin, sana nasa 120/80 lang yung level ng ating blood pressure. Mm-mm. Kasi po, isa rin ang mataas na presyon or blood pressure kung bakit nasisira ang ating bato. Mm-mm. So, ang nangyayari din po, ito ang usual. Sa probinsya, yung dito, yung general population na hindi nagpapa-check up, wala kasing nararamdaman. Yeah. Ang BP niya ay nasa 180, 160 na, hindi nila alam. Oo. Kasi minsan naman, mararamdaman mo lang siya the moment na may komplikasyon na. Ang problema, yung mga organs, kasama yung bato natin, sira na siya. So, it's too late. It's always prevention is better than cure. Okay. Ang pag-inom ba ng alak ay isa sa mga dahilan kaya nasisira ang bato rin? Hindi naman po siya related for that. Mm-mm. Ang usual sa alak pag sobra is liver liver talaga. naman siya. Oo. Ayun siya. Oo, pero ang kidneys hindi. Opo, Oo. kidneys po hindi. Kaya ni kidneys i-filter napakarami alcohol. Huwag naman po sobrang dami. Ayun, meron din kasi intoxication for that. Oo. Lahat ng sobra sa kidneys ay bawal po. At Hindi saka siya kung maganda. nagka-cocktail kayo, di may sugar Opo. yon. Opo, totoo. Hindi siya sugar yun, tataas ulit. So, Oo. yun. Okay. Opo. So yan laman na natin yung apat na ba yan, Dok? Apat na po ba yun? Opo, ata. Oo, Opo. bali yung exercise, yung tungkol sa wag mag-sugar, wag mag-salt, at saka yung water. Yan. Opo. Oo. Ang next po is sigarilyo, Yossi. Ayun. Bakit? Kasi po, in reality, may scoring yung mga doktor dyan. Ganyan. Mm-mm. Pag ikaw naninigarilyo tapos may diabetes ka pa, yung Oo. risk mo to develop yung mga bara-bara sa ugat, mas mataas. Mhm. So parang, ang pinakasimple, isipin mo na lang dinoble mo yung diabetes mo. Mm-mm. Pag naninigarilyo ka pa. Mm-mm. So, yung vessel, dun din sa kidneys natin, ganun din. Pwede ka ring mag-malfunction yun, tapos masisira din po yung bato natin. Oo. Ayun.